Simula nga po sa pagiging third seed ng Memphis Grizzlies sa kalagitnaan ng regular season, bumagsak nga sila ngayon sa ikawalong pwesto sa West kung saan kakailanganin nga po nilang makipagsapalaran sa play-in tournament. At bagamat may pagkakataon na nga sana silang umangat sa 7th seed, hindi na rin naman ito mangyari dahil malabo nga pong matalo ang Timberwolves laban sa Utah Jazz. Kaya no choice ang Memphis kundi harapin ang ikapitong pwesto sa standings ng West. Sa madaling salita, delikado pa rin talaga ang kalagayan ng Grizzlies na hindi makapasok sa playoffs lalo pat wala silang hawak ng momentum matapos ang sunod-sunod na talo. At ayon sa ilang mga fans, hindi nga daw magandang nangyayari ngayon sa Memphis dahil na rin yan sa maagang pagyayabang ni Ja Morant. Kung inyo nga pong matatandaan, napakaingay nga nito ni Morant masyado simula nang makuha nila ang top 2 sa West. Panay gamit pa ito ng mga pinagbabawal na gestures sa laro. Kaya ngayon nga pong papatapos na ang regular season, tinamaan nga daw ito ng karma dahil sa kanyang pinaggagawa. Samantala, pagkatapos nga po na maipanalo ng Lakers ang kanilang last game laban sa Houston Rockets at makuha ang pangatlong pwesto, babiyahin na nga sila sa Portland para kalabanin ng Blazers. And since secured na nga nila ang third seed at non-bearing na ang laro, hindi na nga nakapagtataka bakit nakapagdesisyon ng Lakers na hindi na paglaruin ang majority sa mga key player. Nakalista nga dito bilang out sina LeBron, Luka, Reeves, Hachimura at Dorian Finney-Smith. Nakalista rin naman bilang questionable sina Hayes, Vanderbilt, Gabe Vincent habang probable si Jordan Goodwin. Mas gusto nga ng Lakers na sulitin ang kanilang isang linggong bakasyon bago ang first round para tuluyang makarecover sa mga injury. Maliban dyan, kahit man sino ang makatapat nila sa first round, sila ang may hawak ng home court advantage sa serye. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang bumiyahe ng Lakers dahil sa unang pagkakataon simula 2010 gaganapin ang Game 1 at Game 2 sa Los Angeles, which is magagamit nila upang makakuha ng mas maagang momentum. Alam nga ninyo na mas ginaganahan ng Lakers sa kanilang opensa at depensa tuwing naglalaro sila sa home court, kaya mapapakinabangan nila ito sa pagpasok nila sa NBA playoffs. Sa kabilang banda, matapos nga pong tanggalin ng Denver Nuggets ang kanilang dating head coach na si Mike Malone, nagsilabasan nga ang balita ngayon na posibleng umalis rin si Nikola Jokic. Ngunit ayon sa balita, imposibleng ang mag-request ng trade si Jokic sa Nuggets since sinabi nga nito na gusto niyang manatili sa team hanggang sa matapos ang kanyang karir. In fact, ibinulgar nga ng isang insider na si Tim McMahon ng ESPN, balak nga po ni Jokic na pumirmang muli sa Denver Nuggets ng napakalaking extension na nagkakahalaga ng 3-year, $212 million contract. Aabutin nga ito ng halos $74 million kada taon ang kanyang sweldo sa team, which is deserve rin naman ito sa dami ng kanyang ginagawa para lamang manalo ang Nuggets. Siya rin naman ang nangunguna sa MVP ranking sa pag-average ng triple-double, 29 points, 12 rebounds, 10 assists per game. Kaya sa madaling salita, wala nga talaga itong ibang paglalaro ang team kundi ang Denver Nuggets lamang.